2016, sinabi, sangkot si Joel Villanueva sa PDAP. Yung PDAP, galing sa pera ng taong bayan yun. Tapos ang taong bayan hindi alam kung ano na nangyari doon. Di ba? Yung pala nabaliktad na pala. And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Diyos ko, hanggang ngayon pa din. Ayun nga kanina, si Secretary Vince Dizon, pinag-uusapan pa din. Walang diversionary tactics, mga bossing. Ang gobyernong ito, talagang sabay-sabay lang gustong ubusin yung mga corrupt na politiko. Nakalimutan na natin yon. Uy, wala! Ay, sorry. Wala! Sino nakalimot doon? Hanggang ngayon si Saldico, hinahanap pa din yung flood control. Baka ikaw lang yung nakalimot. Pati nga yung sinasabi mo kung kailan o anong petsa yung motion for reconsideration kay Villanueva Gago ka ba? Ay, sorry. Ay, gwapo ka ho ba? Yun yung ibig ko sabihin. Tuloy. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na ng tao. Hindi. Tsaka Kupa, yung kalaban ni Mario Brothers, no? Yung kalaban, si Joel Villanueva, sangkot din, di umano, diyan sa mga flood control at doon sa mga proyekto doon sa kanilang distrito. Loko-loko to Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang Pero ang problema nitong mga ito, mga boss chief mo, sir, sabi po ng Malacanang, kailangan imbestigahan ng malaliman ito. No? Yung kaso ni Villanueva. At pag napatunayan niya na merong panggagago na ginawa sa batas ng Pilipinas, naku mga bossing. Malamang sa alamang, may kakayahan si Boying Remulla na ibalik o reverse ulit yung naging desisyon ni Martires. Aray ko po. Ang hirap ng sitwasyon ni ni Boss Joel, mga kababayan, yung tipo bang gusto mong magpakapayapa pero hindi mo magawang magpakapayapa kasi nga eto pwedeng mabuksan na naman yung kanyang kaso. Sabi ni June Soriano, Pasko, ako nga ordinaryong people, no? Ordinary people. I knew Villanueva as a senator of the Republic of the Philippines, then former Ombudsman Martires, hindi daw kilala. Sa iyo nga ikaw yung dapat sumbungan para doon sa mga corrupt na mga politiko Halata ng gagago lang si Lolo. Anyway, alisin ko na ito mga bossing, lipat tayo. Accounts ni Sara. Eto na. Malapit na daw mabuko si Inday Sara Duterte, mga bossing. Pakinggan natin si Trillanes, dating senador, at si Corina Sanchez. Meron magpa-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. So hindi daw siya yung magpa-file, mga bossing. May magpa-file, pero syempre mga kababayan, ang hahalukayin dito o kaso na to is yung tungkol sa confidential funds. At magduduktong-duktong na yan. Doon sa matagal na nilang ipinaglalaban ng mga Duterte na wag mabuksan yung bank account o joint bank account ni dating Pangulong Duterte at ni Sara Duterte. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan.
may kita nila kung gaano ka laki ang pera. Trillion daw. Sabi, pahabol ni Piwi, wala nga na nakasuhan na corrupt noong panahon ni Digong. Meron ba? Wala. Wala. Oo. Na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. And we're talking about billions. So it's not just the one Ito nakakalimutan ko Sabi ni Ma'am Janelle Van der Herst, criminal case daw yung inilabas ni Joel na naabsuelto siya. Hindi daw yun administrative which pertains to his dismissal. So ibig sabihin, parang niloko tayo doon sa pinakita o parang dinenggoy yung si ombudsman para ipamukha. Pero hindi, si Martires umaamin din Sinabi niya siya talaga yung nag-reverse doon sa sa sitwasyon ni Joel Villanueva 160 million It's not. confidential fund. Billions ito. Doon nila makikita yung pera ni Sara Duterte and Mans Carpio. Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the ombudsman, through the memorandum of agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Magkakabukasan na talaga yan. Sabi niya ba, Janelle Van der Herst, ang dami mong lakos, Boss Mark, pag giveaway ka naman. Hindi kasi ako hindi ako bumibili sa ibang Hindi na ako bumibili sa ibang mga tindahan ng mga damit. Lahat yan, lakos na lang, doon na lang. Pare-parehas na lang no? Pagka kunyari, ganito, ito. Di ba? Yan, bibiling ko yan. No, 3 kulay, 4 na kulay, pero pare-parehas ng design. Ganun mga bossing, no? Ayoko nang bumili sa iba kasi komportable sa akin yung yung tela nito, tsaka yung sa pati pantalon, short, yan, pati underwear, diyan na din mga bossing. Flag transactions. Malapit na po sila mag-file. I think so. I believe so. Magkakabukuhan. Busy pa naman po ang Vice Presidente doon sa Singapore, mga boss chief mo, sir. Kasama yung ibang mga actually hindi ko na isama yung kwento ni Vice Presidente. Sabi niya maganda dito sa Singapore, gamit na gamit nila yung espasyo. Ganun daw. Kasi sa Singapore, mga kababayan, yung mga tirahan po doon, kapag ka ikaw ay simpleng mamamayan, hindi ka mayaman, ang pagtitirhan mo yung mala condo unit na itsura, yung mga HDB. No, yun po ang titiran mo doon sa Singapore. Pero kapag ka ikaw mayaman ka, may pambili ka ng sariling lupa, nako. Parang bahay nyo sa Pilipinas. Yung bahay ng mayayaman doon, may sariling lupa na kinatitirikan. Yun. Akala ko may kapupulutan ako aral doon sa sinasabi ni Vice Presidente. Yung pala wala. Anyway, mga boss chief mo, sir, magpapaalam muna ako sa inyo. Babawi ako sa inyo mamayang gabi. Kasi puyat ako Nag-abang ako kung dadating yung hurricane. Hindi naman pala pumunta dito yung hurricane.